Magandang hapon po. Salitang pinagsasampal at sinaktan ng kanyang mga kaeskwela ang isang babaeng estudyante. Ang biktima at mga nanakit sa kanya magkakaibigan daw, pero nagkaalitan matapos umanong mag-cutting classes at makainom. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa video na ito, kitang nakatambay ang grupo ng mga grade 8 students sa isang tent sa Bambang, Nueva Vizcaya. Isa sa kanila nagsiselfone sa gilid hanggang sa... Tayo guard nga! Tayo! Lalaban na yan! Magpating nga ka! Punta ko sa akin! Uy, walang delay ya! Napaupo ang biktimang nakapulang palda habang nanood lang ang iba pa nilang kasama. Paano naman kami? Cheers! Wala na po sa natin. Hindi pa man tapos magsalita ang biktima, nilapitan siya ng isa pang babae at bigla siyang sinampal. Hindi pumalag ang biktima pero hindi pa rin natigil ang mga kasama niya. May isa pa, may isa pa! Dakpay! Ang mga nanakit, nagtawanan pa, habang ang biktima nanatili na lang na nakaupo at hindi na kumikibo. May isa pa ulit na sumampal sa kanya. Doon na sila nilapitan at inawat ng isang may-ari ng kalapit na tindahan. Sa isa pang video, nakatayo sa gilid ng halamanan ang magkakaeskwela at muling nagkaroon ng komprontasyon at tulakan. Nataranta ang grupo at agad sinilip ang biktima na nakahiga at nadagana ng tumulak sa kanya. Muli silang pinuntahan at inawat ng may-ari ng tindahan. Ang nag-viral na insidente na nangyari noong Martes, nakarating na sa alkalde ng Bambang na agad nagpaimbestiga. Kuha ang mga video ng isa ring kasama ng mga estudyanteng kita sa video. Base sa inisyal na investigasyon, nag-cutting o lumiban sa klase ang mga estudyante at nag-inuman malapit sa paaralan. Nagkainitan daw sila hanggang sa nauwi sa sakitan. Ayon sa Schools Division Superintendent, 5 ang sinasabing nanakit sa biktima at rekomendasyon ng mga otoridad, ilipat sila ng paaralan. Nagtakda na rin sila ng counseling at debriefing para sa biktima at iba pang sangkot na estudyante. Sabi ng mga otoridad, pag-aaralan din nila ang reklamong cyberbullying dahil sa pag-upload at pagbabahagi ng viral video ng pananakit. Ayon sa pulisya, desidido raw na magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Ipatatawag din ng opisyal ng paaralan na nagbenta ng alak sa mga sangkot na estudyante. Ipinag-utos na rin ng LGU na tiyaking walang magbibenta ng alak sa mga minor de edad alinsunod sa kanilang ordinansa. Sinubukan naming makuha ang panig ng mga sangkot sa insidente pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pahirapan man ang pagsisid, muling nakakuha pa rin ng mga sako sa Taal Lake ang divers ng Philippine Coast Guard. Habang lumalalim ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero, apektado naman ang kabuhayan at turismo sa lugar. At mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Pia, 2 sako muli ang naiahon ng mga divers ng Philippine Coast Guard sa pangatlong araw ng kanilang search and retrieval operation dito sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Pero kakaiba daw yung nakapa ng kanilang mga divers ngayon dahil tila may mga pabigat ito. Nakasilid sa mesh bag ang suspicious object ng iahon ng mga divers ng Philippine Coast Guard sa ikalawang araw ng kanilang dive operation. Tulad kahapon, maingat itong iniabot sa mga kawani ng PNP Scene of Crime Operative Sosoco at isinilid sa cadaver bag. Mas mahirap daw ang visibility ngayong araw kumpara kahapon. Bukod dito, ang nakitang suspicious object ng mga PCG divers kanina, tila may pabigat umano. Unlike kahapon, mismo pagpunta mo sa bottom, there's a time na ang distansya ng diver sa visibility 1 meter lang halos. So ito, pagbaba mo pa lang ng wala ka na talaga halos makita. Gayunman, tuloy pa rin naman daw ang ginagawang operasyon ng mga divers ng Coast Guard. Bukod sa visibility, hamon din daw ang malakas na current o agos sa ilalim ng Taal. Bukod sa visibility, hamon din daw ang malakas na current o agos sa ilalim ng Taal Lake. Bagamat batid daw nila ang kahalagahan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, kaligtasan ng kanilang mga kawani pa rin ang pangunahin sa isinasagawang operasyon. May mga, of course, there are technicalities and safety considerations sa pagre-recover ng any items dun sa ilalim. So, kapa-kapa and sinusuyod pa rin nila dahan-dahan. May underwater current din yan, no? Yung area na yan. Ang Taal Lake ay very challenging na
na area para magkakanda ka ng diving operations. Ang search area hindi kalayuan mula sa lugar kung saan may nakuhang 2 suspicious objects din ang PCG kahapon. Sa gitna ng isinasagawang search and recovery operation, ramdam na daw ng bayan ng Laurel ang epekto nito sa kanilang bayan. Ayon sa alkalde ng bayan, nabawasan ang mga pumapalaot nilang mangingisda. Base sa report ng ating Fishport Office ay before nagkakaroon tayo ng 10 na bangkang pumapalaot, ngayon 2 na lang kada araw. Dahil nang walang masyadong order na dinadala sa market sa Manila. Maliban sa pangingisda, maging ang mga turista ay nabawasan na rin daw. Gayunman, handa pa rin daw silang makipagtulungan sa isinasagawang search operation. Kung ano po yung kailangan nila na nakakapag-provide tulad nga po ng mga bangkang malalaki, tumawag sila kahapon at kailangan nila. Kami naman po ay willing na nakikipag-cooperate po sa kanila. Pia, ang mga tila pabigat sa suspicious object na nakita ng divers ng PCJ na iwan pa raw sa site pero nakamarka na ang mga ito. I-retrieve din daw ang mga tila pabigat na mga bato dahil posibleng makatulong ang mga ito sa investigasyon. At yan ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Dahil sa mga nakuhang buto sa Taal Lake, tingin ng Justice Department, credible ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa kaso ng missing sabongeros. Sinagot din ng DOJ ang aligasyong tanim buto o inilagay lang daw ang butong naiahon sa Taal. Nakatutok si JP Soriano. Desidido na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy na maghain ng reklamo o complaint affidavit laban sa mga pulis na sinasabi niyang kasabwat sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Sa Lunes, talagang pupunta na ako sa Napolcom. Yung mga pulis na nabanggit ko, ay ipapailang ko na ang doon sa Napolcom. Ayon kay Patidongan, aktibo pa raw ang isa sa mga sangkot na pulis at nagmamay-ari umano ng isang fish pond sa Taal Lake. Siguro doon dinadala at doon siguro tinagawa yung pagpaslang sa mga missing sabongero. Sa kabuuan, ayon sa PNP, 34 na sabongero at kasamahan nila ang naiulat na nawawala. Sa sobrang dami niyan, hindi ko masyado matandaan kung ilan yung mga nilubog nila dyan. Base doon sa mga video na naisin sa akin, sadyang mayroon talagang inilubog dyan. Nang makuha sa Taal Lake ang mga nangingitim ng buto, hinala ni Patidongan. Sa sobrang dami na yan, ginagawa nilang pambilisan, baka sinapsap na nila yan. Nilagyan ng pabigat na buhangin. Sinagot din ng DOJ ang aligasyon sa social media na tanim buto umano o inilagay lang daw ang mga butong na-recover sa Taal. Sinusuri natin ng mainam kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kailangan yan, merong science-based, merong ebidensya. At yun ang tinutumbok natin ngayon doon sa pagkakaroon ng Forensic Institute. Daraan sa pagsusuri ang mga naiahong buto sa Taal Lake. Sa tingin pa ng DOJ kay Patidongan, credible siya. At lalo na yung tinuturo niya na lugar kung saan pinagtapunan daw, ayon sa kanya, ng mga biktima ng dyan sa ganyang karumal-dumal na krimen, ay lumalabas na mayroong mga sako na buto. So, these are all developments that really would support his statement na real evidence. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pansamantalang sinuspende ang operasyon ng Mactan Cebu International Airport dahil sa nakitang pothole o yung pumbutas sa runway nito. May delay at pagbabago sa schedule ng flights dahil sa isinagawang inspeksyon at pagkukumpuni sa runway. Ayon sa NCIA, nakaschedule ang repair hanggang alas 6:30 ngayong gabi at may umiiral ding notice to airmen hanggang alas 7 ng gabi. Posible raw itong palawigin depende sa status o lagay ng pagkukumpuni sa runway. Nakikipag-unayan daw ang pamunuan ng airport sa mga airline at inibisuhan nila ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline.